Okay. Okay na? Okay, so uli, magandang umaga sa ating lahat. At salamat sa Diyos at tayo ay pinagbibigyan niyang makapagtipon-tipon upang pag-aralan ang mga hiwaga ng kanyang mga salita na mababasa lahat sa aklat na tinatawag nating Biblia. Yun. Ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga ay kung bakit nakapagliligtas o makapagliligtas ang Ebanghelyo ni Kristo. Pag sinasabing Ebanghelyo ni Kristo, yun yung mga aral niya na itinuro sa mga apostol. Sa mga apostol na nagsulat ng mga salita ng Diyos at ito naman ay isinalin sa aklat na Biblia. Maraming kaaway ang Biblia noong unang panahon. Pinapasunog nila. Ang gusto ng mga papa sa Roma noong araw ay Latin lamang. Ngayon ang ginawa yung unang Biblia, translate niya from Latin para mabasa ng lahat ng tao, yung Tyndale Bible yon, version. Tapos si Wycliffe, dalawa yung gumawa ng translation from Latin to English. Meron din translation sa German dahil nung panahon ng isang pari na tiniwalag nila dahil marami siyang hindi gusto sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun yung talagang pangalan ng simbahan ng Katoliko, ICAR. Iglesia Katolika Apostolic Romana. ICAR ang tawag doon. Hindi natin alam yung pangalan ng simbahan ng Katoliko. Basta sabi ng simbahan, ganun lang. Ano? Pero yun talaga ang tunay na pangalan niya. Yun. So, isa-isahin natin yung mga salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng guide sa ating mga buhay. Natin ang unang talata na mababasa. May mga katanungan kasi, tingnan muna natin mga tanong kung masasagot ng ating paksa. Kailan nagkakaroon ng espiritu ang bata? Yun yung unang tanong. Sumunod, maliligtas ba ang nasa loob ng Iglesia ni Kristo at ang mga nasa labas ay hindi? Yun kasi ang claim ng Iglesia ni Kristo. Kung di ka aanib sa kanila, mapupunta ka, mapapahamak ka sa impyerno na sinasabi ng Iglesia ni Kristo. Paano maliligtas ang mga bakla at mga tomboy? Dahil lalaki, babae, lang ang madalas na nakikita. No? Pero kahit noon pa man may bakla na, may tomboy na. Unang panahon. Yan, tingnan natin sa 2 Korintos 5:10, ganito ang ating mababasa. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. So, alam natin na mayroong Judgment Day. Dalawa lang ang pupuntahan natin. Kung maliligtas tayo, sa langit tayo pupunta. Sama natin ang Panginoon Jesucristo. Ngayon, kung ayaw mo, saan ka mapupunta? Siyempre, hindi ka niya ililigtas. Napag-aralan na natin ang paghuhukom. Yung end of the world na sinasabi, lindol, giyera, mga tsunami yan, mga kalamidad na pwedeng ikamatay ng tao. Hindi yon ang end talaga. Ang end, pag bumalik ang Panginoon Jesucristo at kukunin niya na ang mga taong naniniwala sa Kanya, huhukuman ang mga masasamang tao, yung mga ayaw makinig ng salita ng Diyos. Yun ang talagang end of our time. 5:10, inulit. Sa Mateo naman, ganito ang ating mababasa. Kapitulo 10, versikulo 28,
At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na nga kakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ang kaluluwa ng bawat tao ay hindi namamatay. Kahit pa nung bata ka, mayroon ka ng hininga, binigyan ka ng buhay, yung kaluluwang nasa loob ng katawan na yun hindi namamatay. Sa edad ni Mother, 88. Pero sariwa sa isipan niya nung bata pa siya. Ganon din tayo. Kasi yung kaluluwa natin hindi tumatanda, hindi namamatay. Sabi nga nila, kabayo lang ang tumatanda, kalabaw lang ang tumatanda. Yung kaluluwa ng tao hindi tumatanda. Next. Sa Roma 2:7, ganito ang salita ng Diyos. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Yun yung pangako natin, Panginoon sa Kristo yung buhay na walang hanggan. Siya ay babalik. Kung patay ka na, binalikan ng ating Panginoon, patay ka na, bubuhayin ka niya muli. Kung nasunog ka, bubuhin niya ulit. Yung mga buto mo, lalagyan niya ng laman. Bibigyan ka niya uli ng buhay. Unang Korinto 6:18, ganito ang nakasulat. Magsitakas kayo sa pakikiapig. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapig ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Tinuturo sa atin, bata pa tayo sa Catechism, na yung Holy Spirit, tinatawag nilang binigay sa iyong katawan, yun ang templo ng Diyos. Kung ang katawan ng tao ay templo ng Diyos, huwag mong aabusuhin. Number 1 nakasulat dito, yung kanina, pakikiapid Bakit nakasulat yung pakikiapid? Bakit inuna niya? Kasi kung nakita mo na ang aral ng Diyos, pinaniwala ang aral ng Diyos, at nakinig ka pa sa iba, pakikiapid yun. Pinaniwalaan mo si Kibuloy, narinig mo na yung salita ng Diyos, naniwala ka pa rin kay Kibuloy. Pakikiapid yun. Paniniwalaan mo na si Kibuloy ay siya na ang pumalit sa ating Panginoon sa Kristo. Siya na daw si Kristo. Ako yun, sabi ni Kibuloy. Wala yun. Diba? Maling aral. Kaya, para maligtas ka, huwag ka makikiapid. Tama na yung natutunan mo yung salita ng Diyos. Siya na yun. Siya lamang ang makapagliligtas. Ito, isang fact. 1513 before Christ, ang unang aklat ng Biblia ay sinulat ni Moses. Ilang libong taon bago dumating ating Panginoon sa Kristo. 1,513 years ang habang panahon niya. Pero pinagkatiwalaan si Moses. Sabi niya, iligtas mo ang mga Israelita, mga anak ng Diyos. From slavery, after 400 years, slave sila, pinatakas ng ating Panginoon. Iniligtas niya sa kamay ng mga Pharaoh, mga unang hari noong araw. Ito naman ang sa Lucas 1:15, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya ay hindi iinom ng alak, ni matapang na inumin, at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Kita niyo yun? Ang berbo nagkatawang tao, ang Holy Spirit ang sumanib kay Maria. Dahil yun ang promise na
Balang araw, magkakaroon kayo ng Misaya para iligtas kayo. Sabi ng salita ng Diyos. 1:6 verse 63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salita, sinilita ko sa inyo, ay pawang Espiritu at pawang buhay. Laman natin tumatanda, namamatay. Pero yung kaluluwa, buhay yun. Bigay ng Diyos yun. Espiritu ng Diyos yung nasa atin. Kaya kahit sabihin na natin, umabot ka na ng katandaan at ikaw ay namatay, saan ka babalik? Babalik ka sa kamay ng Diyos. Santiago chapter 2 verse 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Ibig sabihin, kung wala ka rin palang pinaniniwalaan, kasi may mga atheist, walang Diyos. Bilib lang sa sarili nila. Tawag pala dun, patay. Walang kwenta. No? Nilalang nga siya, pero para siyang si Satanas. Gusto niya, mas daig pa niya ang Diyos. Lumagpas sa langit si Satanas, kaya yun. Nangyari sa kanya. Tito 2:13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yun ang pangako. Ililigtas niya tayo para mag-enjoy ka sa buhay na walang hanggan. Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinianda mo. Yun na yun, nung pinagbuntis siya ni Maria, binigyan siya ng katawan. Ginawa siyang tao. From verbo, ginawang tao. Sabi ng Iglesia ni Cristo, si Cristo ay tao. Di sila naniniwalang si Cristo ay verbo na nagkatawang tao. Diba? Kung ang verbo ay anak ng Diyos, kahit pa pumunta siya kay Maria, anak ng Diyos yun. Kaya Diyos pa rin siya. Hindi pwedeng sabihin ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay tao. Dahil mula pa nung una, kapiling niya na ang Diyos sa paglalang ng mundo. Kaya si Kristo ay Diyos. Nagkatawang tao nga lang. 1:13. Si Jesus sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at siya'y Diyos din paroroon. Siyempre, sa pabapupunta, babalik siya. Kaya lang, iniwan niya ang kanyang mga salita na siyang ating pakinggan, siyang ating sundin. Babasahin mo lang Biblia. Pagka ikaw ay di mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo, magbasa ka na isang talata. Wag lang yung salita ni Satanas ang basahin mo. Kasi dito meron ding salita ni Satanas eh. Diba? Kainin mo ito, masarap ito. Salita ni Satanas yun. O ba't may Cebuano Bible ako na isama? Kahit nanaog ako, gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton. Kung dili sa kabubuton, sa nagsugo ka na ako. Naintindihan mo? Ito yun. Bisaya na. 1:13. Tapos na yun, ha? 6:38 ng 1. Sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Diba? Ang Diyos Ama isinugo ang Panginoon sa Kristo.
para iligtas ang tao at mabuhay ng walang hanggan kung papalarin siya. 1:14. At nagkatawang tao ang berbo, ito na, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama. Bugtong ng Ama is only Son. Only Son kasi si Kristo. Napuspos ng biyaya at katotohanan. May nagtatanong, paano ipinanganak ng Diyos Ama si Kristo? Nagbubuntis ba siya? Hindi. Kasi nga, Diyos siya. Kung anong gusto niya, pwede. Nung una pa, ang kasama nating Diyos Ama sa paglalang, kasama niya ang berbo, kasama niya ang mga anghel. Saan galing yung mga anghel? Espiritu pa rin ng Diyos yung mga yun. 1:12:49. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Kaya nung sinabi natin Panginoon sa Kristo, sa batong ito, itatayo ko ang iglesia. Sino nagsalita nun? Diyos Ama. Dahil sabi ni Kristo, kung anong bibigkasin niya, bigkas ng Diyos Ama yun. Kaya yung iglesyang itinayo ni Kristo, hindi iglesia ni Kristo. Di ba? Kasi, ang sabi niya, yung sasalitain niya, Diyos Ama nagsasalita. Kaya yung iglesyang ito na sinasabi niya, hindi iglesia ni Kristo, kundi iglesia ng Diyos. Aliwanag? Sa Deuteronomio 18:18. Deuteronomy. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta. Ito na yung pangako ng Diyos. Sa gitna ng kanilang mga kapatid. Nagaya mo at aking ilalagay yung aking mga salita sa bibig niya. O, di ba? Sabi ng Diyos, ilalagay sa bibig niya sa bawat salita. Kaya yung nagsasalita, ang Diyos Ama na lumalang sa atin. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iutos sa kanya. Kaya mapalad tayo. Sinulat lahat ang mga salita ng Diyos. Pinag-ipon-ipon nila yan. Maraming nahukay, nakatunayan na ang Biblia, sinasabi nila gawa lang ng tao yan. Paano gawa ng tao yan? Diyos na nga ang umukit. Yung 10 Commandments nga eh. Sino nagsulat? Di ba kidlat yung napapanood natin? Kasi mga ganun-ganun, 10 Commandments. Daliri ng Diyos ang sumulat doon. Kaya kahit anong gawin na mga kontra sa Biblia, hindi nila ito masisira. Actually, itong maraming nabentang aklat. Kung ilang libo-libong Biblia ang ginawa. Most, tag dito, maraming imprenta ng salita ng Diyos. Ba't may buhat? Buhat, gawa, tres. Si Buano na naman. Si Moises sa pagkamatuod, nag-ingon, usak ka manalag na nga. Hindi niyo maintindihan to. Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Diba? Saan galing ang mga puno? Lahat yan. Kinayo ng Diyos. Binigay ng Diyos. Lahat ng mga hayop, kanya, mga isda, kainin ninyo. Pati nga gumagapang, kainin ninyo. Sabi niya.
Ikalawang Korinto 1:1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. No, hindi iglesia ni Kristo. Na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Marami ang iglesia ng Diyos kung saan-saan. Meron nga iglesia ng Diyos sa mga bahay-bahay ng araw. Dahil hindi sila pwedeng magkatipon-tipon, inuhuli sila. Kaya sa bahay-bahay sila nananalangin. Nandoon ay tinayo ng Diyos na iglesia para kaliligtas ng tao. Roma 16:16, paborito na iglesia ni Kristo. Mangagbatian nga kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat na mga iglesia ni Kristo. Kasi yan, ginamit nila ito kasi may nakasulat, iglesia ni Kristo. Sino nagtayo? Hindi naman si Kristo. Dahil lahat ng pinautos ng Diyos Ama, ang nagbigkas ng Diyos. Diba? So, nahilo ang iglesia ni Kristo. Salute one another with a holy kiss. The churches of Christ salute you. Pinaglalaban, pinaninindigan na iglesia ni Kristo na yung talagang church kay Kristo. Eh, sino nagtayo ng mga bahay? Ang Panginoong Diyos, di ba? Kaya dapat ang tawag ay iglesia ng Diyos. Galatia 1:22, at hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos ay iisa. Kaya hindi dapat iglesia ni Kristo dahil ang may-ari nun ang Diyos Ama. Iglesia ng Diyos. Sa unang Tesalonica 2:14, ito naman ang ating mababasa. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kita niyo yan? Iglesia ng Diyos na nasa Judea. Nasaan na iglesia ng Diyos? Kahit saan meron iglesia ng Diyos. Pagka pinaniwalaan mo salita ng Diyos, kay Kristo ka, kaya may tinatawag na Christianity. Anong relihiyon mo? Sabi nila, Roman Catholic. Pero nakita naman na natin na ang pangalan ng Roman Catholic ay Iglesia Catholica Apostolica Romana. E di sa Roman sila, mga Romans. Yung ikar na yan, kita nyo ang Papa sa Roma. Gumawa ng maraming obispo. Kinalat sa buong mundo. Pagka hindi ka naniwala, pupugutan ka ng ulo. Yun yung unang panahon. Pumasok ang Muslim, nagpapatayan ng tao. Colossus 2:6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Paano mo masusundan yung lakad ng Panginoon? Hindi magbasa ka, basahin mo yung salita ng Diyos. Hindi ka sasabay sa lakad ng Panginoon, pagbalik niya, pasensya na. Hindi ka kasama sa buhay na walang hanggan. Na nangagugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kaya dapat araw-araw magpasalamat ka. Paggising mo, buhay ka pa. Thank you, Lord. Kasi anytime, pwede niyang pigilin yung hininga mo. Hindi ka na magigising. Diba? Si Mother, 88 years. Talagay ko, hindi ko na kaya mabutin yun.
100 ka pa. Kaya pinauwi niya na ako dito kasi inaatake na ako sa Davao. Masarap ang buhay sa Davao. Kaya lang, pinauwi niya na ako dito. Sa unang Korinto 1:24, ganito naman ang sinasabi ng Panginoon. Ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Malalim na naman yan, kapangyarihan ng Diyos. Kasi mula sa verbo Verbo, ginawang tao Kasi sinasabi dito sa unang Korinto, karunungan ng Diyos ang Panginoon sa Kristo. So sa lahat ng masalita, si Kristo nagturo. Diba? Di karunungan. Karunungan ng Diyos. Ang Panginoon sa Kristo. 1:12:48 Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanila'y hahatol sa huling araw. Diba? Kung hindi ka may sasama sa buhay na walang hanggan, diyan ka sa impyerno, may iwan ka. Doon ka sa kumukulong putik, apoy na hindi namamatay. Juan 12:48 Parehas yun. Ulit. 1:16 sa aklat ng Roma. Sapagkat hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Si Esteban pinagbabato na matay dahil sa tinuturo niyang mga aral ng Diyos. So may mga sacrifices ang mga unang apostol ng araw. Marcos 1:14 Pagkatapos ng madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. So hindi lang pala mga apostol ang umiikot, nagtuturo sa mga apostol, kundi siya rin mismo umiikot din siya at nangangaral ng salita ng Diyos. At sinasabi, naganap ng panahon at malapit ng kaharian ng Diyos, kayo'y magagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Your last chance. Di ba? Naalala ko ito nung grade 4 ako. May mga Amerikanong sa plaza, nagtuturo sila salita ng Diyos. Hindi ko pa naintindihan noon. Pag may umiyak, iyak din ako. Bagay, maganda rin ginagawa ng mga born again. Kaya lang, ang purpose lang kasi nila ang mali. Kumukuha sila ng abuloy, manghihingi. Sasakay ng bus, magdadasal, tapos hihingi. Di ba? Yun lang naman ang hindi tama sa mga born again. Yung chapel sa Timbugan, iisip ko, paano kaya makakabili ng kotse itong pastor na ito? Diba? Yung chapel dito sa kanto, naka-aircon na sila. Nakakotse na yung pastor. Kasi dahil sa inihingi nilang ikapu. Na dapat kang magbigay ng ikapu. Ganon din ang Iglesia ni Cristo, ang lalaki ng simbahan. No, hihingin nila ang mga karpentero 10%. Magkano kinikita mo? Babantayan ka nila. O, kumikita ka ng ganito, kapatid, magbigay ka ng 10% para sa simbahan. Tapos pag namatay, ang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi nga makapasok sa kapilya nila. Diretso yun sa sementeryo. Diba? At least ang Katoliko, makakapasok ka, kaya lang magbabayad ka. May service fee, professional fee. Dapat yun, wala lahat yung mga yun. Ay,
relihiyon. Kaya nagkakawatak-watak, nagkakaroon ng gera dahil sa relihiyon. Nagpapatayan. Kaya sabi nga ng iba, buti manalangin na lang ako sa bahay. Tama rin yun. Kaya lang dapat, kayong magkatipon-tipon, sabi ng Panginoon, para magkaalaman kayo ng bawat isa at may share ninyo yung pag-ibig, pagmamahal sa kapwa-tao. Eh kung nagkulong ka lang, kulang. Kulang kasi hindi ka nag-share ng pag-ibig mo. Kailangan mag-share ka. Mateo 7:22. Marami ngang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa inyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Mga born again, kikita sa TV, nagsasalita, speaking in tongues, hindi mo maintindihan, dahil matutumba yung tao. Kala nila, Diyos sila. Yung pala, kausap nila yung tao. Binigyan ng pera. O sige, pumasok ka sa simbahan ng naka-wheelchair. O pag binuguhan kita, tatayo ka, lalakad ka. May umamin. May nakita ko sa YouTube. Umamin yung isang tao. Ginamit lang daw siya para paniwalaan yung pastor na yun. Mateo 7:23. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila kailanman hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. So lahat yun, hindi kilala ng Diyos, yung tatakwil niya yung mga yun. Ginagamit ang salita ng Diyos para magkapera sila. Meron nang nakalaan na hatol sa kanila. 1 Timoteo 3:2. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinaw ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. O ito yung dapat na kailangan ng personality ng isang pastor. Asawa ng isa lamang babae. Mormons. Yung founder ng Mormons, lahat yata ng mga berhen, inasawa inanakan. Ni-raid one time doon sa kanilang Maine, sa Utah. Daming bata. So, gumagawa ang Mormons ng lahing, sariling lahi nila. Lahat ng birhen,